Napakinggan ko yung kwento ni Tuge. Gusto ko ring mag-share ng na-experience namin ng mga pinsan ko noon. Kapareho kasi ng naranasan niya, kaya lang ang nawala sa kwento namin ay tao. Normal na sa lugar namin yung may mababalitang nawala. Either naglayas o nakipagtana ng sinasabing dahilan bakit nawala na lang sila. Hindi uso sa amin noon yung mga kidnap-kidnap. Kasi sino namang kikidnap sa mga anak ng magsasaka, di ba? Yun naman ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga sa amin noon. Si Anjo yung nawala. Ahead lang siya sa amin ng 3 taon. Siya yung golden child ng lugar namin. Ang bukang bibig ng mga matatanda, siya yung magbe-break ng cycle sa pamilya nila. In short, siya ang makakatapos ng kolehiyo. Matalino, mabait, tapos ilang university na yung nag-aabang na makatapos siya ng high school para maalok nila siya ng scholarship. Ang galing kasing mag-basketball eh. Ang galing kasing mag-basketball. Para bang may unawaan yung bola, kamay niya, at ring kasi lahat ng tira niya sumushoot. Halos ringless pa nga lahat eh. Birthday niya nang mawala siya. Nang kunin siya ng liwanag. Inimbita niya kaming lahat noon. Yung isa kasi sa mga coach na laging nasa lugar namin para bisitahin siya, pinaghandaan siya nang malamang birthday niya. Inisa-isa niya kaming puntahan sa mga bahay namin para papuntahin sa kanila, para makakain. Nung makakain na lahat, nag-aya siyang tumambay sa tabing ilog. Sumama ako noon kahit yung ibang mga kaedad ko hindi. Kasi idol ko si Anjo. Hindi rin naman ako mag-isa kasi nandun din naman ang mga pinsan ko. Sila ang kasama ko. Hanggang sa magkainuman, nagpabili yung coach ng alak. Pero hindi kami uminom nila Bitoy. Tamang kwentuhan lang kami. Siguro nakahigit 5-4 kantos na nung sitsitan kami ni Anjo. Hindi naman masyadong malayo pero nakakubli yung pinagpwestuhan namin gawa ng mga talahib. Doon nga kayo banda sa kita kayo. Mag-picnic na lang kayo. Bili kayo ng pagkain ninyong sarili. Ayoko nang uminom eh. Tutulog ko muna. Please. Sabi niya sabay abot ang 100 kay Gors. Saka nahiga na sa gitna ng talahiban. Kaya ayun, bumili agad sila Gors ng chichirya at maiinom. Nagkwentuhan ulit kami pagbalik nila. Yun nga lang medyo hininaan namin ang boses namin. Kasi ayaw naming magising agad sa pahinga niya si Anjo. Hapon na noon, mga 6:00. Tapos yung paligid medyo orangey. Basta yung parang uulan at kikidlat. Mahangin din. Nung medyo kalahati ng mga nag-iinuman senglot na, lumapit sa amin yung coach at tinanong bakit hindi daw kami nakikisali sa inuman. Nahihiya naman kaming sumagot na first year high school pa lang kasi kami. At nagulat siya. Sabi niya matangkad kami para sa mga edad namin. Pwede rin daw kaming maging varsity. Nasa ganun ang usapan nung biglang may dumagundong. Napakislot kaming lahat. Kahit si Anjo. Napabangon siya. Tapos hinawi niya yung ilang talahib. Lo, ano yun? Tanong niya. Pero bago namin siya masagot, napapikit kaming lahat. Kasi lumiwanag ng sobra at humangin ng napakalakas. Tapos narinig namin yung sigaw ni Anjo. Nang muli kaming makapagmulat ng mga mata, yung mga talahib, nakahiga na. Lahat. Tapos wala na si Anjo, pati si coach. Hinanap namin sila kahit sa ilog, kahit alam namin na imposibleng malunod sila kasi yung ilog ng mga oras na yun, yung lalim, hindi umabot sa tuhod. Eto pa, yung mga nagiinuman, lahat sila nawalan ng malay.
Nahati tuloy ang atensyon ng mga tao. Kasi kahit anong yugyug sa kanila, hindi sila nagising. Kinabukasan na sila nakapagmulat ng mga mata. Mula nun, hindi na ako tumambay sa tabing ilog. Iniwasan ko na ring maglakwatsa. Nag-aral na lang ako ng mabuti. Gusto ko na kasing makalayo sa amin. Pinalad namang makakuha ako ng scholarship noong college. Full-time. May sponsor pa ako ng allowance. Pero hindi sa varsity. Ayoko na rin kasing mag-basketball mula nang mawala si Anjo. Umiiwas nga kasi ako sa lakwatsa, di ba? Pag varsity kasi, hindi maiiwasang dumayo ka para makipag-practice game sa ibang lugar. Wala eh. Natatakot na ako sa ganun. Yung pagkawala ni Anjo, ilang buwan lang parang nawalan na ng paki ang mga tao kahit pamilya niya mismo. Ayaw kasi nilang maniwala sa kwento namin nila Bitoy. Para sa kanila, iniwanan sila ni Anjo. Ayaw niya silang tulungang makaahon sa hirap. Ang pinaniniwalaan nila, makasarili si Anjo. Akala pa nga ng nanay niya noon kakuntsaba niya kami sa paglayas niya. May trabaho na ako nang makita namin ulit silang dalawa ni Coach. Pulis kasi ako at nadestino sa probinsya na halos 5 oras ang layo sa probinsya namin. Nangupahan ako noong umpisa hanggang sa makumbinsi ko si mama at papa na sumama na sa akin. Kasi dito sa kung nasaan na kami nakatira ngayon, malalapit ang ilang campus. Hindi na mahihirapang mag-boarding house ang dalawang kapatid kong magkukolehiyo na rin. Kaya ibinenta na nila papa yung bahay at lupa. Tapos bumili ulit sila ng bagong sasakahan dito, saka nagpatayo ng bagong bahay. Dahil nga sa linya ng trabaho ko, may mga naging kaibigan na rin ako sa iba't ibang lugar sa probinsyang to. At tuwing fiesta, lagi akong naiimbita. Isang beses naimbitahan pa akong maglaro sa isang liga. Pumayag naman ako. Matagal na rin kasi nang huling makapaglaro ako ng basketball. Halos 15 taon na ang lumipas, pero hindi nagbago ang itsura ni Anjo at Coach. Ang nakakatawa pa, kung anong suot nila nang huli silang makita, ay ganoon pa rin. Maglalaro si Anjo para sa kalabang team ng paglalaroan ko. Kumbaga, pareho kaming import. Mabuti na lang at may isa pa akong kasamahan sa trabaho na maglalaro din. Kaya hindi na ako nag-atubiling sumama bigla ang pakiramdam. Nanginginig ako noon. Nanlalambot din ang mga tuhod ko. Kasi si Anjo at Coach talaga yun. Tapos si Coach, may kinakausap na isang player na nalaman kong yung ace player nung kalaban naming team. Nagpasundo ako noon sa kapatid ko. Pinag-commute ko na. Nakamotor kasi ako Pero hindi ko talaga kayang mag-drive. Natatakot ako ng sobra. Paglipas ng ilang araw, may nabalitaan akong nawala sa kabilang bayan kung saan ko nakita sila Anjo. Ayon sa mga narinig ko, may kwento na may nakakita ng sobrang liwanag. Tapos, nawala na lang yung taong yun. Mas lalo akong natakot. Pero mas na-curious din. Kaya umuwi ako sa lugar namin nila Anjo. Nagtanong ako sa naging teacher ko sa MAPE noon kung anong pangalan ni Coach. Tapos pagbalik ko dito, nakisuyo ako sa kaibigan ko na ipacheck yung pangalan na yon. 2 araw ang lumipas, in-email niya sa akin lahat ng may ganoong pangalan. At andun nga si Coach. Kaso may mali. 2011 nang mawala si Anjo Pero sa nakita ko sa file ni Coach, namatay si Coach noong 1998.